pwedeng magsimula ng business kahit nasa malayo ka. OFW ka ba na gusto nang mag-start ng business sa Pinas? Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin pangarap na makapag-ipon at makapag-settle sa Pilipinas. Pero alam mo yung problema? Sanay tayo maging empleyado. Wala tayong experience sa negosyo at hindi natin alam kung saan magsisimula. Kaya kadalasan, sa unang 2 taon, maraming negosyo ang nalulugi at nagsasara. Sa huli, nauubos ang puhunan at babalik ka ulit sa abroad para mag-ipon ulit. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung mga business ideas na pwedeng subukan at simulan at paano mo sila maihahanda kahit nasa ibang bansa ka. Una sa listahan, online reselling. Pinaka-beginner friendly at perfect para sa mga OFW na gusto mag-start ng business sa Pinas kahit nasa abroad pa. Ang punto ng reselling, bibili ka ng produkto sa supplier. Tapos, ibebenta mo sa mas mataas na presyo para kumita. Pwede kang magbenta ng product sa Pinas o sa ibang bansa. Halimbawa, Philippines to abroad. Mga local snacks, pasalubong, fashion items or beauty products na gusto ng mga kaibigan o mga kababayan mo abroad. Alam naman natin na sabik din sa mga Pinoy snacks ang mga OFWs. Kung abroad naman to Philippines, unique items or trending products sa ibang bansa na gusto ng pamilya at friends sa Pinas. Ang advantage dito, ang ugali ng mga Pilipino na paggaling sa abroad, maganda. Lahat ng transaction pwedeng i-manage online. Pwede kang mag-set up ng pre-order system at ang pamilya o kaibigan mo sa Pinas ang mag-handle ng packing at delivery. Ang importante, may reliable na tao ka sa kabilang side para smooth ang buong process. Ang maganda sa online reselling, flexible ang oras mo. Pwede mong gawin during break time sa trabaho, sa gabi bago matulog, o kahit tuwing weekends. Hindi mo kailangan maging full-time. At kung kulang man sa budget, pwede mo ring simulan sa konti at palaguin habang kumikita. Pwede mo rin itong i-combine sa social media. Mag-post ng photos, videos, at updates sa iba't ibang social media platforms like Facebook, TikTok, YouTube, at iba pa. Marketing is the key. Kasi, kahit maganda ang produkto, kung walang promotion, mahirap magbenta. Mababa din ang risk nito. Hindi ka mag-i-invest ng malaki sa simula. At pwede mong i-scale step by step. Kapag maayos na ang sistema at kumikita na, pwede kang mag-expand sa mas maraming products o sa mas malaking market. Kahit maliit sa simula, may control ka sa negosyo kahit nasa abroad ka. Kapag naayos ang system, pwede itong lumaki at maging reliable na source ng income. Ang maganda dito, pwede kang magsimula kahit nasa abroad ka, may control ka sa negosyo online, at pwede mo itong bantayan kahit may trabaho ka. Maliit sa simula, pero pwede itong lumaki kapag naayos na ang sistema at may reliable team sa Pinas. Step by step, pwede mo ito maging simula para sa mas malaking business sa future. Isunod naman natin ang virtual services. Ito yung type ng negosyo
na pwede mong gawin online kahit nasa abroad ka at hindi mo kailangan ng physical store or inventory. Halimbawa, pwede kang mag-offer ng online tutoring, language lessons, o specialized consulting. Depende sa skills mo. Kahit part-time mo lang gawin, pwede ka nang kumita habang may trabaho ka sa ibang bansa. Ang punto is, ikaw ang magmamanage ng business mo. Ikaw ang nagsiset ng rates, nag-aayos ng schedule, at nagde-decide kung ilang clients ang kaya mo. Hindi ka nakatali sa isang employer, kaya flexible at pwede mong i-scale habang lumalaki ang client base. Fully online ang setup. Pwede mong gamitin ng Zoom, Google Meet, or Messenger para sa sessions. Clients mo? Pwedeng local sa Pinas o sa ibang bansa. Pwede kang magsimula sa konti, tapos dagdagan habang kaya ng oras at demand. Pwede ding gumawa ng package deals o group sessions para mas efficient. Mababa din ang risk nito. Walang physical store, walang inventory, pero may control ka sa business mo at sa potential income. Another business idea na sobrang fit sa OFW life, ang digital products. Bakit? Kasi kahit gaano ka pa ka-busy dyan sa abroad, pwede kang gumawa nito once. Tapos, ibenta mo ng paulit-ulit. Hindi mo kailangan ng physical stock, hindi mo kailangan mag-ship, hindi mo kailangan magbantay ng tao. Kailangan mo lang gumawa ng isang bagay na may halaga. Tapos, i-upload mo. Ano ba yung digital products? Na simple pero may demand. Halimbawa, e-books, pwedeng guides, beginner tutorials, checklist, o kahit ano na masasabi mong alam mo. Printable templates, planners, budget sheets, meal plans, at kung ano-ano pa na pwede mo nang gawin ng libre sa Canva at iba pang softwares. Digital guides, tulad ng home budgeting, side hustle for tambays, o kahit travel tips sa iba't ibang lugar na alam mo. OFW ka. For sure, madami kang alam na hindi alam ng karamihan tungkol sa bansang tinutuluyan mo. Simple online course. Kung may skill ka, pwede mong i-record ng isang beses like cooking, welding, or kung anong skill na meron ka. Then, upload mo online as a course. Hindi mo kailangan maging expert. Kailangan mo lang ng malinaw na paliwanag at totoong experience. Ang good news, pwede kang mag-establish ng maliit na sistema. Gumawa ka ng digital product, upload mo sa Shopee, Etsy, or kahit Facebook page. Lagyan mo ng simpleng description. One-time effort pero long-term ang kita. At ang best part, remote-friendly. Kahit nasa dorm ka abroad, kaya mo itong i-manage. Kapag may nag-purchase, automatic download. Walang shipping, walang delay, walang hassle. May mga OFWs nga na saglit lang nag-effort tapos months later, benta pa rin. Hindi milyon pero steady. Steady na ang sales kahit tulog sila o nasa trabaho. Kaya kung gusto mo ng negosyo na walang physical inventory, walang araw-araw na abala, at pwedeng i-build kahit nasa abroad ka,
Digital products ang isa sa pinaka-practical na pwedeng simulan. Another business idea na para sa OFWs ay content creation. Bakit? Kasi kahit saan ka nakabase, pwede kang gumawa ng content. Hindi mo kailangan ng malaking setup. Phone at internet lang. At ang maganda dito, kung consistent ka, pwede siyang maging long-term na income. Ads, sponsors, brand deals, maliit sa simula, pero lumalaki habang dumadami ang viewers mo. Hindi mo kailangan maging influencer. Hindi mo kailangan sumayaw. Ang kailangan mo lang, alam mo yung kwento mo. At kaya mo siyang ikwento ng natural. OFW ka? Automatic may lamang ka na. Kasi madami kang nakikita na hindi nakikita ng iba. May experiences ka na totoo, relatable, at may impact. Pwede kang gumawa ng content tungkol sa day-to-day life mo sa abroad, o kaya naman tips sa trabaho. Pwede rin cultural differences, o kaya naman food trips, or pwede din na real talk about OFW life. Yung hirap, saya, at totoong struggles. Hindi kailangang perfect. Ang importante, totoo. Ang advantage ng OFW, may kwento ka na built-in. Hindi mo kailangan magpaka-deep, hindi mo kailangan magpaka-expert. I-share mo lang yung real experiences mo. Pero syempre, kailangan consistent. Kahit isang video per week or isang video per month, okay na yan. Step by step lang. Habang lumalaki ang audience, gumagaan ang laro. Kaya kung gusto mo ng negosyo na pwedeng simulan ng libre, kahit saan, at may potensyal na lumaki ng tahimik sa background, subukan mo ang content creation. Ang isa sa pinaka-practical para sa OFW. Kwento mo lang, boses mo lang, at konting consistency, pwede na itong gawing extra income habang nasa abroad ka. Tandaan mo, OFW ka man, pwedeng magsimula ng business kahit nasa malayo ka. Pumili ka ng something na realistic. Hindi kailangan komplikado. Hindi kailangan ng sobrang laking puhunan at pwede magsimula sa maliit lang. Ang importante, simulan mo. Maging consistent at unti-unti mabubuo mo ang mga pangarap mo. Balang araw, magiging financially stable ka pag uwi mo sa Pilipinas.